Uuwi man dito si Digong sa Pilipinas, pantay ang paa. Di ba? O bastos talaga ako sa mga taong bastos din sa akin. Yun ang totoo. Ito lang masasabi ko sa inyo, kahit mag-people power kayo dyan at bigyan nyo ng rason si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law, hindi nyo na mapauwi si Duterte dito sa Pilipinas. Kahit magtatambling-tambling tayo ngayon, kahit makipagpustahan kayo ngayon, kahit magpatayan kayo dyan sa kalye, kahit magwarla kayo dyan, kahit magbumbahan kayo dyan, kahit sugurin nyo ang Malacanang, hindi nyo na maipabalik si Duterte sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, pag natanggal ninyo si Marcos sa Malacanang, sa tingin ninyo, pag napalayas ang Marcos family sa Malacanang, makakabalik si Duterte, wala pa rin jurisdiction ang Pilipinas na pabalikin si Duterte sa Pilipinas. Bakit? Batas ng Netherlands ang masusunod, hindi batas ninyong mga DDS. Uulitin ko ha, wag maging tanga. Kahit magsirko balintong kayo dyan, kahit magtatambling-tambling kayo dyan, kahit palumuhod ka mula sa bahay ninyo papunta sa Quiapo, mapudpod ang tuhod mo, kahit maubos ang boses mo, kahit mapanot ka, makalbo ka, mabulag ka, mabungi ka, hindi na mapauwi si Duterte sa Pilipinas. So anong ginagawa ninyong pagrarally? Sa tingin ninyo, magrarally kayo, guluhin ninyo ang Pilipinas, may rason pa na magdeklara ng martial law si Marcos. Pag nagdeklara ng martial law si Marcos, hindi nyo na magawang magrally pa. Bakit? Ang sasalubong sa inyo, batuta, armas, tear gas, or water cannon. Yan ang sasalubong sa inyo. Kahit magsirko balintong kayo, hindi nyo na mabalik si Digong. Si Sara Duterte nga, hindi niya kayang ibalit ang ama niya, kayo pa kaya? Walang saysay. Anong kapangyarihan ng rally ninyo para mapabalik si Digong sa Pilipinas? Walang ganun. Sadyang bobo lang talaga kayo mga DDS. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo na. Kahit magtatambling-tambling kayo, kahit mag-finger kayo, gamit ninyo dildo na gumagalaw, na merong battery at remote, hindi na makauwi si Digong. Kahit mag-bonfire kayo sa gitna ng Mindiola, kahit magpatayo kayo ng mansyon sa gitna ng kalsada, kahit girahin nyo ang Malacanang, pulbusin nyo ang Malacanang, hindi na maibalik si Digong sa Pilipinas. Uulitin ko, mamatay na lang kayo sa pinaglalaban ninyo, si Digong uuwi sa Pilipinas, straight ang paa. Yun ang totoo. Hindi nyo pa ba naintindihan? Mamatay na lang kayo sa kakasigaw ninyo, puputok ang ugat sa litig ninyo, mauuhaw kayo, matutuyo ang bunganga ninyo, maubusan kayong gas sa kakarali ninyo, straight ang paa ni Digong nang uuwi sa Pilipinas. Ibig sabihin nun, patay lang siya, makakauwi. Hanggat buhay si Digong humihinga at magdrama na I am Rodrigo Roa Duterte, hanggat kaya niyang magdrama, hindi siya makauwi sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. From me. I chose to be silent not because of cowardice, but because when I speak, I know that I will move mountains. When I speak, daghag makahimamat o makarealize akong mga ipanulti. So, when I speak, maraming makarealize sa aking sasabihin. Yun ang sabi ni Jam. So, pareho kami ni Jam. Yeah? When I talk, totoo yan. Bakit? Sinong DDS makipagpustahan sa akin? Sige nga, kung talagang malakas ka na DDS, ibalik mo nga si Digong. Diba? Nung panahon si Digong pinagmumura ang Panginoon, pumalakpak kayo. Nung panahon si Digong pinagmumura si Barack Obama, pumarakpak kayo. Nung panahon si Digong pinagmumura ang mga sundalo at mga diplomat sa Pilipinas, pati Santo Papa, pumalakpak kayo. Tapos ngayon nakulong si Digong, manawag kayo ng Panginoon, hahanapin yung Panginoon, busy si Lord. Ayaw ni Lord sa mga taong tampalasan. Yeah? Nung pumatay si Digong ng 30,000, palakpak kayo. Ngayon, nahinanap ng mga pamilya nung pinatay. Yeah? So umiiyak-iyak kay Digong, pero yung 30,000, hindi kayo umiyak. Tapos sasabihin ninyo ngayon, bakit ninyo kinakatigan yung 30,000 na namatay? Bakit hindi nyo isipin yung nabiktima ng mga adik? E di ipunin nyo yung nabiktima ng adik, abutin nyo yung 30,000, tapos i-file ninyo sa ICC. Yeah? Kasi tinatanong ako bakit mo pinapanigan ang 30,000 ka-adik na namatay? Bakit hindi mo papanigan yung mga nabiktima sa adik? E di ipunin nyo yung nabiktima at i-file ninyo ng kaso sa ICC at hanapin ninyo kung sino ang kakasuhan ninyo. Di ba? Kasi si Trillanes, si Laila de Lima, final nila ang kaso doon Kasi may namatay, may biktima. E di ngayon, yung mga nabiktima nung namatay, hanapin ninyo, ipunin ninyo, mag-rally kayo, tas i-file nyo doon. Para matama ang due process.
Ay, kung walang biktima, hindi abot 30,000, hindi kayo mananalo. Real talk, di ba? So, yun, ang kay Jam Magno. Klarong-klaro, mga kababayan, di ba? So, dito tayo. Dito tayo kay sinong sunod? Basti Duterte. Dito tayo kay Basti Duterte. Basta kriminal, iligpit yan. O kaya nga, si Digong pumatay ng 30,000, kriminal, iligpit yan. Tama naman. Basta kriminal, iligpit. Ano ba ginawa kay Digong? Di ba niligpit siya ngayon? Pero dinaan sa due process. Hahayaan siyang mamatay dun sa hirap. Hindi naman kasi kriminal ang ICC. Kasi kung ang ICC at si Pangulong Bongbong Marcos pareho lang utak ni Digong, hindi abot si Digong ng ganyang edad. Nung pagbaba pa lang niya sa posisyon, pinalo na ng bakal yan, matay na yan. Dito tayo kay Basti Duterte. To PBBM. Ito na mga kababayan. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Sa mga hindi nakaintindi, sabi ni Basti, ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero ang akong amahan, gipapriso nimo, putang ina ka. In Tagalog, ang ama mo pinalibing ng ama ko, pero yung ama ko pinakulong mo, putang ina ka. Eto gusto ko lang i-explain. Gusto ko lang i-explain mga kababayan. Ganito yan. Ganito yan mga kababayan. Hindi po utang na loob ang tawag doon sa pagpapalibing ni dating Pangulong Duterte sa dating Pangulong Marcos Sr. Bakit? Nasa saligang batas na kapag ikaw ay isang public servant at lalong-lalo na presidente ka, may rights ka na ilibing sa libingan ng mga bayani. Yun po ang katotohanan. May rights ka na ilibing sa libingan ng mga bayani. Hindi po utang na loob yun. Bakit? Kung utang na loob na pala ang pagpapalibing ni Duterte kay Marcos Sr. sa libingan ng bayani, so utang na loob din pala ang pagtulong ng mga Marcos kay Duterte noong 2016 na wala siyang pera. Kung utang na loob lang din pala ang hanapan dito, hanapin din natin. Tumakbo si Digong, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong barangay chairman. Si Aimee lang ang tumulong sa akin, pinautang ako ng 10 million, hindi ko alam kung saan niya galing, inutang lang din daw niya. Si Aimee Marcos lang ang tumulong sa akin kasi wala akong pera, wala akong mayor, wala akong congressman, wala akong senador, wala akong barangay chairman. Si Aimee lang ang tumulong sa akin. Kung utang na loob pala ang pagpapalibing ni Digong kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, so utang na loob din ba ang paggastos ng mga Marcos kay Digong noong panahong 2016 tumakbo siyang presidente? Di ba? Kung utang na loob lang din pala, tandaan ninyo, gamit na gamit ni Digong si Marcos Sr. noong 2016 election. Anong sabi ni Digong? Ang pinakamagaling na presidente si Marcos Sr. Sabay halik sa flag. Walang ibang tumulong sa akin na tumakbo akong presidente kaya wala akong pera, wala akong mayor, wala akong barangay chairman, wala akong gobernador, wala akong senador. Si Aimee lang ang tumulong sa akin. Tapos ngayon sasabihin ni Baste, Amahan, ipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ina ka. Kasi pinapatakbo ni Basti dito, walang utang na loob si BBM. Di ba, Ma'am Yamalays? Wala daw utang na loob si BBM.